Makalipas ang ilang sandali, nahanap ni Takeru ang pamilya ng nabubulok na bangkay ng mandirigma na natuklasan niya noong siya ay nasa kakahuyan malapit sa nayon ng Tormi. Ibinigay niya sa pamilya ang mga gamit ng mandirigma. At habang tinititigan nila ang mga gamit, hindi nila maiwasang mapaiyak dahil bago lang ito sa kanila. Napansin ni Takeru na ang buong pamilya ay mukhang malnourished at may sakit at naalala niya ang nalaman niya sa guard kanina. Nang pumasok siya sa lungsod, nagtanong siya tungkol sa mandirigma na nakakaalam sa kanyang pangalan, si Belria, mula sa sulat na nakita niya sa kanyang mga gamit at nalaman mula sa gwardya na si Belria ay tila naghanap ng pambili ng gamot para sa kanyang amang ngunit hindi na bumalik. Hinulaan ni Takeru na ang kawawang Belria sa kasamaang palad ay namatay sa pakikipagsapalaran na iyon. Naaawa siya sa pamilya ni Belria at may gustong gawin para sa kanila. Matapos silang tulungan, pumunta siya sa Adventurers Guild at nakipagpalit ng isang bangkos ng mga halamang gamot sa isang foxman. Nang dumating ang receptionist ng guild na si Ariana, nakikinig sa kanila. Napansin ng foxman na bumubulusok ang kanyang mga tainga ng kuneho mula sa likod ng dingding, kaya direktang tinanong niya ito kung may problema. Nag-aalinlangan siyang lumabas at ipinaliwanag na nakatanggap siya ng isang stack ng mga komisyon ng guild, na hiniling ng mga kliyente na partikular na ang gustong kumuha ng mga trabaho ay si Takeru, na nagpapakita na sa maikling panahong ito, nakagawa na siya ng malaking reputasyon sa buong bayan. Hindi sigurado si Takeru kung magagawa niyang kumpletuhin ang lahat ng mga komisyon ng mag-isa, ngunit kinukuha pa rin niya ang kalahati ng mga ito at pumayag na gawin ang mga ito sa lalong madaling panahon. Matapos ibenta ang kanyang mga nakalap na materyales, pumunta siya sa bathhouse para sa ilang self-healing time kasama si B at inalala ang kanyang panahon dito sa Belka City. Ayon sa kanya, kalahating buwan na ang lumipas at maayos na ang lahat. Naalala niya ang unang beses na pumunta siya sa pampublikong paliguan na ito. Ang tubig ay ganap na kasuklam-suklam, ngunit agad niyang nilinis ang pool at ang daloy ng tubig gamit ang kanyang cleansing magic. Dahil doon, nakakapunta na siya dito at araw-araw nagpapawala ng pagod. Isang halimaw na lalaki na nagngangalang Clay ang nagpakita at humarap kay Takeru, na nagsasabing nakarinig siya ng mga chismis sa paligid ng bayan na si Takeru ay maaaring gumamit ng mahusay na healing magic. Hiniling ni Takeru kay Clay na magpaliwanag, at ipinaliwanag ni Clay na sinasabi ng mga tao na pinagaling ni Takeru ang isang taong may karamdaman mula sa mga slum gamit ang magic. Ito ay talagang totoo, dahil ito ay nagsiwalat na si Takeru ay sa katunayan ay gumamit ng healing magic upang pagalingin ang ama ni Belria at ang buong pamilya, na ginawa silang masigla muli. Inamin ni Takeru kay Clay na maaari siyang gumamit ng healing magic, ngunit hindi ito itinuturing na isang malaking bagay. Pagkatapos ay tinanong ni Clay kung kumuha si Takeru ng anumang bayad mula sa ama ni Belria, at pagkatapos malaman na binigyan niya sila ng libreng paggamot, nakita ni Clay na ito ay hysterical na ang gayong mabait na tao ay umiiral sa mundong ito. Nagpatuloy siya at pinayuhan si Takeru na i-upgrade ang kanyang ranggo ng adventurer, na sinasabing ito ang tanging paraan upang magawa niya ang mas mahirap na mga pakikipagsapalaran at kumita ng mas maraming pera. Gayunpaman, sinabi ni Takeru na siya ay higit na masaya sa kanyang kasalukuyang ranggo, na nagpapakita na wala siyang kasakiman. Nalaman ni Clay ang tungkol dito at binalaan niya si Takeru na ang pagiging masyadong marangal ay magpapa-stand out sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, sinusunod ni Takeru ang kanyang karaniwang gawain at nasa Adventurers Guild upang ipagpalit ang mga materyales na kanyang nakolekta. Literal na nakikiusap ang Foxman kay Takeru na itaas ang kanyang ranggo, pinapayuhan siya na ang isang tao sa kanyang kalibre ay dapat kumuha ng mas mataas na antas ng mga quest. Ngunit muling nilinaw ni Takeru na hindi lang siya interesado at gusto niya ng mapayapang buhay. Habang nag-iisip tungkol sa mapayapang buhay, isang kawon ng mga goblins ang biglang sumugod sa lungsod ng kung saan. Ang lahat ng mga adventurer mula sa rank D ay natipon upang maghanda para sa pagtatanggol. Ngunit sinubukan ni Takeru na tahimik na lumayo dahil nasa F rank lang siya. Pero bago siya mawala sa paningin, hinila siya ng guildmaster na si Redor, alam kung gaano siya kalakas. Ang plano ni Redor ay pigilan ang lahat ng mga goblins bago sila makatawid sa kalapit na ilog. At pinalakas niya ang moral ng lahat ng adventurer sa pamamagitan ng isang mahusay na speech. Di nagtagal, ang mga adventurer ay tumungo sa larangan ng digmaan at nag-set up ng base camp sa tuktok ng bundok upang magbantay sa lahat ng direksyon. Maraming adventurer ang napunta na sa mga front line, ngunit nanatili si Takeru dahil total beta loser siya. Si Muscly ay na-partner kasama si Takeru at patuloy na nakahawak sa kanya ng mahigpit, na natatakot sa mga wildlife sa kanilang paligid. Napansin ni Takeru na nanginginig siya sa takot, kaya sinubukan niyang pakalmain siya, at sinabing may malaking papel siya rito.
Tila, siya ay isang manggagamot, kaya sinabi niya sa kanya na gamitin ang kanyang mahika upang pagalingin ang mga nasugatan sa labanan. Sinabi niya sa kanya na walang kahihiyan na matakot sa hindi alam, ngunit bilang mga tao, dapat nilang harapin ang kanilang mga takot at panindigan ang hindi alam upang mabuhay. Ang mga salita ni Takeru ay nagpasigla kay Masuli at naging mas determinado siyang kumilos bilang isang healing nurse sa paparating na labanan. Nandoon din si Clay sa base at pagkakita sa kanya, nagtanong si Takeru kung bakit ang isang mandirigmang tulad niya ay hindi pumunta sa mga frontline. Ipinaliwanag ni Clay na mayroon siyang malaking peklat sa kanyang likod at sa mundong ito ang peklat ng isang mandirigma ang kanilang pinakamalaking kahihiyan dahil ito ay nagpapahiwatig na ang sugat ay kinuha habang tumatakbo palayo sa kaaway. Hindi sumasang-ayon si Takeru, na nagsasabing maaaring maraming iba pang mga dahilan, at ipinakita na talagang nakuha ni Clay ang sugat na iyon habang sinusubukang protektahan ang isang tao. Sa anumang kaso, naniniwala si Takeru kung ano ang pinakamahalaga ay nabubuhay pa si Clay pagkatapos na magkaroon ng ganoong matinding pinsala. At si Clay ay tumatawa ng baliw sa sarili, na nagsasabing nais niya ang ibang bahagi ng mundo na mag-isip tulad ni Takeru. Biglang tumunog ang emergency alarm mula sa front lines. At ang pattern ay nagpapahiwatig na ang mga goblins ay nakalusot at ngayon ay patungo sa posisyon ni Takeru. Oras na para kumilos si Clay. Kaya, nagpaalam siya kay Takeru at nagmamadaling pumunta sa front lines. Nang umalis si Clay sa kanya, tumingin siya sa kanyang gilid at nakita si Masuli na sinusubukang pagalingin ang isang nasugatan na mandirigma. Pinapanood niya habang hinihikayat siya nito na maayos ang kanyang kalagayan at dapat siyang manatiling matatag. Laking gulat ni Takeru nang makita si Masuli na kumpiyansa kung isa sa alang-alang ang katotohanan na ilang minuto ang nakalipas ay medyo natakot si Masuli at nagtatago siya sa likod niya. Ang kanyang lakas ay nagpapalakas sa kanya at ang biyayang gumawa ng higit pa ay nagpapahusay sa kanya. Nag-activate siya ng Magic Shield at Magic Barrier. Habang tinatakpan sila ng barrier ngayon, sinabihan niya silang alagaan ang kanilang sarili habang nakabinbin kung kailan siya babalik kasama si Clay. Pagkatapos ay naglalabas ng isang stick. Tapos umaalis na siya. Pagdating niya sa field, pinahusay niya ang kanyang mga binti at kamay at tinamaan ang ilan sa mga goblins na nasa daan. Nakita niya na maraming iba pang goblins ang nakapalibot sa team, kaya pumunta siya para sumali sa kanila. Nahihirapan ang koponan na makasurvive, kaya hiniling niya kay B na tumulong. Habang ginagamit ni B ang pag-atake, namamatay ang mga goblins. Nakipagkita siya sa iba at tinanong kung ano ang nangyari. Ibinunyag nila na sila ay inatake ng mas mataas na uri ng goblin, ito ay ang Goblin Sergeant. Dahil dito, nawasak ang kanilang front line of defense at kinailangan nilang lumaban. Ang mga goblins ay sumalakay na sana sa kaharian kung hindi dahil kay Clay, na tumulong sa kanilang depensa. Sa kasamaang palad, isiniwalat nila sa kanya na nawala si Clay sa kanilang paglalakbay, at hindi nila alam kung nasaan siya. Nakaramdam ng pag-aalala si Takeru dahil sa puntong ito si Clay ay lumalaban lamang mag-isa. Kaya't siya ay nagtakdang hanapin siya. Gaya nga ng kanyang hinulaang, si Clay ay talagang lumalaban mag-isa. Dumating si Takeru sa tamang oras at inatake ang mga goblins. Nagbibigay ito kay Clay ng kaunting puwang sa paghinga, ngunit tinanong ni Clay kung bakit dumating si Takeru. Siya ay may opinyon na si Takeru ay masyadong mahina para doon. Ngunit naniniwala si Takeru na si Clay ay masyadong nasugatan upang lumaban. Nakiusap siya kay Clay na umalis na sila, ngunit hindi ganoon kadaling pinabayaan ni Clay ang kanyang mga tao. Iginiit niya na kung aalis siya, sasalakayin ng mga halimaw ang lungsod. Hiniling niya kay Takeru na umalis at sinabi sa kanya na kahit gaano pa siya tumakbo, tiyak na aabutan siya ng Goblin Sergeant at sasalakayin sila. Kaya, nag-aalok si Clay na manatili. Pinapanood ni Takeru si Clay na nagpupumilit na lumaban. Alam niyang nasugatan si Clay at naaabala siya. Gusto niyang pagalingin ng tuluyan si Clay, ngunit mangangahulugan din ito ng pagpapagaling sa mga sugat sa likod ni Clay. Kaya, tinanong niya si Clay kung ang mga pinsala ay may anumang kahulugan at kung sila ay naruroon para sa isang dahilan. Ipinahayag ni Clay na walang substance ang pinsala. Isa lamang itong patunay ng kanyang katangahan. Nang makitang wala itong silbi, hiniling ni Takeru kay B na tumulong sa mga halimaw at pabagalin sila. Pagkatapos ay inilabas niya ang water magic element sa kanyang bag at ibinuhos ito kay Clay para tuluyang mapasigla ang kanyang katawan. Parang hindi maintindihan ni Clay ang ginagawa niya. Napakalakas ng pakiramdam niya at may apoy sa kanya. Tumingon siya at tumingin kay Takeru na nagtatanong kay Takeru kung ano ang ginawa niya sa kanya. Imposibleng sabihin ni Takeru sa kanya ang totoo. Kaya lang sinabi niya na pinagaling niya siya.
Well, ang nararamdaman ni Clay ay higit pa sa pagpapagaling. Gayunpaman, kung ano ang kanilang kinakaharap ay mas mahalaga. Kaya hinarap ni Clay ang laban. Gamit ang bagong nahanap na enerhiya, si Clay ay pumasok sa isang mahusay na anyo at gamit ang kanyang mga kuko, hinati niya ang mga goblins sa dalawa at sila ay nanalo. Habang patuloy na lumalaban si Clay, isa sa iba pang adventurer na nakapanood sa ginawa ni Takero ay lumapit sa kanya. Tinanong niya kung ano ang ginawa ni Takero kay Clay at muli ay pinahina ni Takero ang kanyang trabaho at sinabing minor hilang lang ang ginawa niya. Ang adventurer ay hindi naniniwala sa kanya. Tinanong niya siya kung sino siya at sinabi ni Takero na isa lang siyang F-ranked adventurer na gusto lang tumulong sa kanila. Ang adventurer ay hindi naniniwala sa kanya at nakakaramdam ng labis na kainahinala. Gayunpaman, dahil malaki ang naitulong ni Takero sa kanila noong araw na iyon, hindi siya makapagpakita ng pagdududa, kaya nagpasya siyang tanggapin ang sinabi ni Takero. Pinahahalagahan niya si Takero sa pagligtas sa kanila noong araw na iyon at sinabi sa kanya na gagawin ng guild ang kanilang makakaya sa paggagantimpala sa kanya. Bumalik si Takero sa kanyang lodge at ipinapalagay na ang mga bagay ay nananatiling pareho. Gayunpaman, ang kanyang kapayapaan ay muling nabalisa ng ganap na gumaling si Clay at sumalubong sa kanya. Alam din ni Clay na hindi normal ang ginawa sa kanya ni Takero. Kaya, tinanong niya si Takero kung ano ang ginamit ni Takero sa kanya. Sinusubukang ipagtanggol ang kanyang sarili, sinabi ni Takero na pinagaling niya siya gamit ang isang elemento ng tubig. Inihayag niya kung saan niya nakuha ang tubig at sinabi sa kanya na ito ay mula sa sinaunang dragon. Sinabi rin niya kay Clay ang tungkol sa dragon na ina ni B. Naniniwala si Clay sa kanya at nagtanong kung bakit ginamit ni Takero ang ganoong uri ng mahusay na elemento sa kanya. Sa tingin ni Takero ay hindi yun napakahalaga. Bagamat isa pang dahilan kung bakit wala siyang pakialam sa tubig ay dahil marami siya nito. Pinahahalagahan siya ni Clay sa kanyang ginawa. Gustong malaman ng higit pa, tinanong niya kung sino si Takero at kung saan siya galing at nagulat si Takero. Alam niyang binalaan siya na huwag sabihin sa sino man ang tungkol sa kanyang source, ngunit ayaw din niyang maghinala ang mga tao sa kanya. Nagtagal siya sa pagsagot kaya napansin ni Clay ang kanyang pag-aalinlangan. Sinusubukang huwag abalahin siya, sinabi sa kanya ni Clay na hindi niya kailangang makipag-usap at sinubukang lumayo, ngunit sinabi ni Takero na hindi siya nagdududa kay Clay, kaya sasabihin niya sa kanya. Sinabi niya kay Clay na siya ay mula sa ibang mundo. Tulad ng kapag ang mga tao ay namatay at sila ay muling nagkatawang tao, tulad ng maaari mong ipagpalagay, si Clay ay hindi naniniwala kay Takero, inamin niya na ito ay isang biro at umiling. Inihayag ni Clay na napakahusay ng ginamit ni Takero sa kanya kaya naging Dragonaut siya. Ang Dragonaut ay ang sinaunang angkan ng mga Lizardmen. Kaya nang siya ay naging Dragonaut, nakaramdam siya ng pag-uumapo ng kapangyarihan na hindi niya maintindihan. Muntik na niyang maramdaman na lalagpas na siya at may gagawin siyang masama. Anuman, labis siyang natutuwa na naramdaman niya kung ano ang pakiramdam ng pagiging isang sinaunang Dragonaut. Sa isang walang pakialam na paraan, tinanong siya ni Takero kung bumalik na siya sa normal. Inaangkin niya na oo, at pinayuhan siya ni Takero na dapat siyang masanay sa ganoong uri ng anyo upang mas makontrol niya ang kanyang kapangyarihan. Si Clay ay tumitingin sa kanya ng may pagtatanong, na sinasabing siya ay laging walang pakialam sa mga bagay-bagay, at iyon ay isang bagay na noon pa niya gustong sabihin sa kanya. Iniwan siya ni Clay at lumabas siya sa lungsod. Nakikita niya ang bumubulusok na lungsod at ganoon lang ang inaasahan niyang magiging katulad ng isang lungsod. Habang naglalakad siya, may nakita siyang tindahan ng armas. Huminto siya doon dahil may gusto siyang bilhin. Tinawag siya ng may-ari ng tindahan mula sa likuran at tuwang-tuwa siyang lumingon. Maayos ang takbo ng adventure niya at excited din siya. Diyan nagtatapos ang episode 4. Mag-like at mag-comment kung gusto mo ng kasunod nito. Salamat sa panunood.